Alam mo ba, noong 1500s, hindi pa uso ang pagsusuot ng tsinelas. Mahilig magpalamuti ang mga maharlika na sutla at ginto, ngunit nakayapa. Natutong magsuot ang mga Pilipino ng tsinelas noong 1600s nang manirahan sa Manila, Ilocos at Davao ang mga Hapon. Ang tsinelas ay tinatawag na zori sa Nihongo. Ang salitang tsinelas naman ay direktang hango sa salitang Kastilang tsinela. Gawa sa rice straw ang zori ng mga Hapon, habang sa Manila hemp o abaca fiber naman ang tsinelas. Kapag tag-ulan, geta o wooden sandals ang sinusuot ng mga Hapon. Ito ang nag-inspire sa disenyo ng bakya ng mga Pilipino. Noong dumating ang mga Kastila, hinikayat nila ang pagsuot ng western clothing kabilang ang sapatos. Kalaunan, naging simbolo ang tsinelas at sapatos sa pagkakagrupo ng mga Pilipino sa iba't ibang social classes. Di umano ang bakya ay para sa mga mahihirap, ang tsinelas ay katanggap-tanggap sa middle class, habang ang sapatos ay para sa mga insulares, peninsulares at mga mistiso. Sa kasalukuyan, ang pagsusuot ng tsinelas ay nangangahulugan na lamang na gusto nating maging komportable kasama ang pamilyang Pilipino.